Alam niyo mga kaps, mga kababayan, itong usaping ICC warrant kay Senator Bato de la Rosa ay samot-saring opinyon ng ating maririnig mula sa mga matatalino kuno mga abogado, no, mga analyst, kung ano-ano ang kanilang mga sinasabi na kesyo tama ba o naayon sa batas o hindi ang ginawang o ginagawang pagsunod sa ICC warrant na yan. Pero sa totoo lang, alam na nila kung ano ang tama at mali. Pero sa nakikita natin, ang pinairal ay hindi na ang batas. No, hindi batas ang batayan kundi power or kapangyarihan. Power play ang paraan na ginagamit ngayon. Kung malakas ang power mo, syempre, ikaw ang mananaig. Kung mahina power mo, di syempre magiging sunod-sunuran na lang at talo ka. Ito mga kababayan, no? Duterte ang dahilan kung bakit magulo ang gobyerno ng PBBM ngayon. Dahil sa galit ng mga taong nakaposisyon dyan sa gobyerno, no, galit kay PRRD, ay siyempre puro kapalpakan ang nakikita nating kanilang nagagawa. At hindi to nakakabuti sa ating bansa. Alam niyo mga kababayan, mga kaps, lalo pang lalala ang kaguluhan ng mga politikong nakaposisyon ngayon sa ating gobyerno kapag hindi nila titigilan yung panggigipit sa mga Duterte. Alam niyo, nakakabubo kasi, no? At nakakasama ang may sobrang galit sa kapwa-tao. Katulad na lang nitong galit ni Trillanes sa PRRD dahil sa advokasya nga niya na sirain ang dangal, no, burahin ang mga Duterte. So dahil sa sulsol, siyempre sulsol yan mauubos na lang ang termino ni PBBM na Duterte, no, Duterte ang laman ng kanilang agenda. At hindi ito makakabuti sa mamamayang mga Pilipino. Okay, so bago tayo magpatuloy mga kaps, mga guys, siyempre request muna ako ng isang like sa aking mga suking mga viewers. At siyempre pakishare na rin itong ating video. So salamat po sa like at share at pag-subscribe sa ating channel mga kababayan, mga kaps. Tuloy na tayo ngayon. Ito po kasi ang summary ko sa lahat ng mga kaganapan ngayon. Kung bakit ganito na kagulo, no, ang mga namiminuno sa ating pamahalaan. Ito kasing mga Duterte ay di kailan na gustong-gusto ng mga tao. No, mabango ito sila sa mga tao, partikular na sa ginawang pamamahala ni PRRD noong, no, noong siya ay pangulo pa ng ating bansa. Lalo na yung war on drugs program niya, no, na nauwi sa EJK or extrajudicial killing na issue. At kaya nasa dahig siya ngayon. At dahil doon ay mas lalo pang bumango ang Duterte nang sapilitang dinala at isinuko ito sa ICC nung dinala siya sa dahig nang walang prosesong ginawa muna dito sa ating bansa. Lalong dumami ang nakisimpatiya sa mga Duterte. Bagay na ayaw naman sanang mangyari ng administrasyon ngayon. Siyempre, alam nyo na, nasa 2028 election na tiyak, Duterte naman ang uupong Pangulo ng bansang Pilipinas. At dahil dito, nagsama-sama ang lahat ng mga matatalino kuno dyan sa administrasyon para pagkaisahan na sirain at pasamain ang imahe ng mga Duterte sa taong bayan. Pero, subalit, datapwat, sa kabila ng pagkadami-daming matatalino na nag-ipon-ipon, nagsama-sama, mantakin mong, excuse me, kapalpakan naman ang resulta ng nabuo nilang mga plano o mga agenda. Nakakatawa, di ba? Sa halip na masiraan ng mga Duterte, mas lalo pang bumango ito ngayon sa taong bayan. What? Bakit? Bakit nangyari ito? So, ito ang di alam ng mga kulukoy na ito na maling nagawa nila. Ito, opinion ko lang ha.
sa nakikita ko kasi, dahil sa sobrang pagnanasa nila na magpakita ng mga abilidad ko, no? Yung mga taong nakapaligid dyan, mga naging kasangkapan ng gobyerno o ng administrasyon ni PBBM, na puro kuno matalino, no? Dahil sa katalinuhan nila, kuno, para makapanukala sila ng mga paraan, para masira ang mga Duterte, abay, hindi nila napapansin na lumalabas na pala or naipapakita nila sa madlang people ang totoong mga pag-uugali nila, yung kanilang mga personal interest, no? Mga iba't ibang layunin, mga ugali na ayaw at hindi nagugustuhan ng taong bayan. What? At yung nagkakagusto lang sa kanila, siyempre, di yung mga kaugali din nila, yung mga kakampi nila, yung mga kabaro nila, kakulay nila. Kawawang nila lang, no? Kawawang nila lang ang mga ito. Alam niyo mga kababayan, mga kaps, may kasabihan na sa English to, attitude will determine your altitude. So para sa akin, bagsak ang attitude nila. Bagsak sa taong bayan. Kaya bagsak din ang mga plano nila para makuha ang simpatya ng taong bayan. Palpak, no? Yun, sa madaling salita, palpak. Nagsama-sama ang lahat ng matatalino kuno sa gobyerno sa paggawa ng kapalpakan ang nagawa. Ayan, nakita natin na negatibong porsyento ang nakuhang trust rating ng PBBM dahil sa kapalpakan ng mga taong dapat sana'y maasahan niya or inaasahan niya na makakatulong sana sa kanya. Alam nyo kasi, ito yung nakikita ko, no? Nagpapasikatan kasi ang mga matatalinong ito sa isa't isa. At may sarili-sarili din silang mga ambisyon na hindi align or hindi sang-ayon doon sa plano ng administrasyon. Kasi bakit? Abay, nagsama-sama kasi yung mga dati magkakaaway, no? Yung iba-ibang kulay na dati magkakatunggali, nagsama-sama para durugin ang mga Duterte. Pero ang di nila napansin dito, no? Hindi sila nagsasama-sama o nagkakaisa para sa isang direksyon. Yung direksyon na yun ay para sana sa kapakanan ng taong bayan. Ang nangyari ay kapakanang kanya-kanya or pansarili, no? Mga sariling interest, upang sila ang makakuha ng simpatya ng taong bayan. At ang malala pa, yung iba, no, diyan, mga kasama nila, no, may mga kasama pa sila na ang plano lang ay magkapera. Yung nagsasamantala lang, nasa isip siguro nila, bayaan natin yan sila kung ano yung mga agenda, mga plano nila, basta tayo magkapera, no? Samantalahin natin to, baka sa susunod na eleksyon di na tayo pala rin, di bali na, may pera tayo. Yan. Hindi kaisa sa kanilang mga ambisyon yung mga tao na yan. Napakasakit na katotohanan yan. At ang lalong masama dyan ay pera o buwis ng taong bayan ang makinarya nila para sa kanilang mga pagkilos. Mga hinayupak na mga taong ito. Hindi na sila naawa, hindi na nila naasikaso ang pangangailangan ng taong bayan. Hindi na naasikaso para bumuti ang pamumuhay ng kapwa nila Pilipino. Idinadaan na lang nila dyan sa mga ayuda kuno para kunwari ay may malasakit sila sa taong bayan. Abay, napakalaking pang-uto ito sa mga kababayan natin. Noon pa, alam na natin yan. Lalo na sa mga kababayan nating naghihikahos or mahirap ang kalagayan sa buhay. Pero ngayon, alam na ng taong bayan lahat ng kalukuhan na nandyan, no? Yung pagpapatakbo ng mga nakaupo dyan sa ating gobyerno. So hindi naman lahat, kasi meron namang ibang nakaupo dyan sa gobyerno na talagang naglilingkod ng tapat. Kaya lang siyempre may mga boss, may mga amo na dapat sundin, nadadamay. Sumasabay sa agos. Kasi nga pag sasalungat ka sa agos, may ibang direksyon mo,
tataob ang kaldero mo, no? Yan, no? Yan ang kasalukuyang nangyayari ngayon. So, alam na kung sino sa kanila ang totoo, no? Alam na natin yan kung sino ang totoo at alam na kung sino ang mga tulunggis na mga ambisyosong magnanakaw ng kaban ng bayan. At higit sa lahat, mga kababayan, mga kaps, ang kawawa dito ay si PBBM, no? Ang Pangulong BBM ang aani ng mga kapalpakang ito. Matatapos ang kanyang termino na tatatak sa isip ng mga Pilipino yung dating nangyari sa father niya, no? Na basta Marcos ay sarili lang ang iniisip. Diba? Yan yung katulad nung paratang noon sa yumaong Ferdinand Marcos Sr. na ama nito. So hindi niya nabura, no, ni PBBM, hindi niya nabura sa isipan ng mga tao ang masamang impresyon, masamang tingin ng mga taong bayan sa tatay nito. Tapos ngayon ay mas lalo pang sumama ang pangalang Marcos sa taong bayan. O di ba? Yan din ang pronouncement ng Senadora Amy Marcos na kapatid niya, di ba? Pinayuhan na nga niya itong PBBM na sana baguhin, no? Baguhin yung takbo dahil ang layunin nila nung siya pinatakbong presidente ay para doon sana linisin ang pangalan nila, pero wala, no? Sayang, no? Sayang ang pagkakataon na tiwalang ibinigay ng taong bayan kay PBBM. Yung mahigit 30 milyong Pilipinong bumuto at umasa sa kanya. So kabilang na ako dun. Bumuto ako. Pangulo ko ang PBBM. Diba? Pero ang nangyari, yun nga, yung mga usap-usapang lumaganap na nabudol ko, no, tayo. Ay na lang, oh. So at bilang panghuli, no, ang opinion ko, mga kaps, mga kababayan, ay walang gagawing pagdepensa ang gobyerno o administrasyong ito sa mga tao ngayon may issue na warrant of arrest ng ICC. Dahil siyempre nga, mga kalaban sa politika ang mga ito. Hindi nila i-exercise yung pagdepensa sa soberanya or sovereign rights ng Pilipinas. Dahil lamang dyan sa mga ambisyon or maduming sistema ng politika dito sa ating bansa. Gayon din, yung tungkol sa plano nila sa nalalapit na 2028 presidential election. So dyan lang po umiikot ang lahat ng kaguluhang ito. So abang-abang na tayo, no? Lalo pa ito, magbubukas na yung impeachment trial sa VP Sara. Di naman natin alam kung anong mga drama, ano na namang mga eksena, mga pangyayari, no, mga scene ng mangyayari diyan sa gobyerno natin. Okay, ito po muna ang ating opinion reaction sa vlog na ito. Ito ang inyong lingkod, Nobs Vlog, kakampi nyo sa katwiran. Laging nagsasabing mag-ingat po tayong lahat. Babu!